Itinanggi naman ng Office of the Presidential Advisor on the Peace Process ang ulat na nagkaroon umano ng bayaran sa pagsasauli ng armas ng SAF. Ayon sa OPAP, nakakadismaya at hindi patas ang naging mga pahayag ni Father Eliseo Jun Mercado, partikular na sa ground forces, ceasefire committees at ng international monitors. Ang ulat mula naman sa aming kasama si Benj Bondo. Itinuturing ng Government Peace Panel na isang malaking hakbang tungo sa pagbabalik ng tiwala ng publiko sa prosesong pangkapayapaan ng pagsasauli ng Moro Islamic Liberation Front o MILF na mga narecover nitong armas ng mga miyembro ng PNP-SAF na nasawi sa engkwentro sa Mamasapano, Maguindanao. Ayon kay GPH Peace Panel Chairperson Professor Miriam Coronel Ferrer, tanda ito ng sinseridad ng MILF na ituloy ang usapang pangkapayapaan. Kasabay nito, binigyang diin naman niya ang pag-iral ng katarungan ukol sa usapin ng Mamasapano encounter. May sufficient evidence, di ba? Para hindi naman maging hindi siya ma-perceive as something that is arbitrary. Kasi we know that that can only lead to perceptions of yung injustices also on the other side. And apply the law fairly. If you're going to apply it against one group, apply it also to the other groups who were equally involved in that incident. Patuloy naman ang pagtitiyak ng Government Peace Panel sa mahigpit na pagpapatupad ng mga alituntunin ng umiiral na tigil putukan, partikular na sa aspekto ng pagmamonitor sa paggamit ng mga armas. Hindi pwedeng dahil may ceasefire ka, hindi na kailangan ibalik yung armas na yon. Nakuha yan sa checkpoint, wala na yan, hindi na yan pwede. So we have been enforcing that ever since we are strictly enforcing that ever since we signed the comprehensive agreement. And for them, they know that's the rule. Kaya dapat enforce nila sa kanilang mga members na hindi kayo pwedeng lumabas na dala-dala niyo yung weapons ninyo. Babala naman ni Presidential Advisor on the Peace Process Teresita Deles, tuloy ang kampanya ng pamahalaan laban sa mga grupong nais madiskaril ang pagsulong ng pangmatagalang kapayapaan sa Mindanao. May decommissioning yan. Yung pasaway pa. Under the law, yung hindi pumasok yung pangalan nila, hindi yung MILF. It continues to be a lawless group that we will continue to hunt down. Nitong nagdaang linggo, 16 na armas ng mga nasawing SAF commandos ang formal na ibinalik ng MILF sa pamahalaan. Sinaksihan ito ng Joint Coordinating Committee on the Cessation of Hostilities at ng International Monitoring Team. Agad namang ibiniyahe ang mga ito pabalik ng Maynila at itinurn over sa ginanap na seremonya sa headquarters ng Philippine National Police sa Camp Crame na sinaksihan ng ilang matataas na opisyal ng pulisya at militar. Una nang tiniyak ng pamahalaan ang pag-recover sa iba pang mga armas ng mga nasawing SAF commandos. Para sa Telebisyon ng Bayan, Benj Bondo.